Sige, punta natin to. Buti pa nga siya, tatandaan niya to eh. Recently signed by Trump stating that any non-American person or organization can face sanctions if they assist the ICC in investigating Naomi, Master Paul na tawag sa akin. Protected person without the consent of their country or origin. So, ang gusto niya mangyari dito is magsusumbong siya sa US. Diba? Magsusumbong siya sa US dahil sa pagdala. Dahil nga ayaw ng US, may EO nga sila, may executive order, na wag makipag-cooperate. Diba? Sa ICC. So, isipin natin mga klis. Sige. Laliman natin ang isip dito. Diba? Kung ayaw ng US makipag-cooperate sa ICC, anong kwento ng DDS ni VP Sara? Anong kwento ito na kaya nagpalitan sila, may deal sila, is para dalhin ang tatay niya sa ICC? Eh, ayaw nga ng US sa ICC. Paano? Diba may EO nga sila na wag makipag-cooperate sa ICC? Tapos yun pa yung i-deal ni Trump, ni President Trump, na hindi ko uhulihin si Lisa. Dalhin niyo sa ICC si Ganon. Diba? Diba Maestro Pogi TV? Maestro Pogi TV? Kaya nga daw. Diba? Hindi mo maintindihan yung doon. Oy, live. Mga kabsat, live to ha. Pa rin ang nag-comment lang ako, kaka-comment ko lang kay Attorney Claire, ayaw tanggapin ng mga DDS na garapata ang katotohanan, kaya puro sila fake news. Pinangangalandakan ni VP Sara na kaya kinitap yung tatay niya in exchange. Ulitin natin. Balikan natin yung dulo mga Claire. Okay. Wait. Pero salamat salamat kay Kabsat Addictus Rex. Nababasa ka agad ni attorney ang mga message ko kasi nga naka-moderator ako kay attorney. At si Kwan ang may salarin nito, si Addictus Rex. Kinausap niya yata si Attorney Claire eh. Ayos din team nila, may taga-gawa ng fake news, may taga-voice out, may taga-distribute, may taga-manage, at may taga-lihis kapag bumapalpak. Yeah. Totoo. Ulitin natin ha. Okay, then, ay bigla nilang kinidnap, kinuha cocaine din. Ay doon sa police report ay suspected cocaine din. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Diba? Overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Diba? Ang labo ng pag-aanalisa nila. Maidawit lang talaga. Diba? So, kaya to, during the election to eh. So, ngayon, balik tayo kay VP Sara. Nakalimutan niya na lahat ang kanyang mga pinagsasabing fake news. Diba? Garbage in, garbage out lang ang alam nito eh. Kaya pala nagka-amnesia siya, attorney. Ayun pala. Okay. Angeles, county na autopsy report. Autopsy report. Hindi tayo nag-usap sa autopsy report. Police report ang nireport mo sa tao. Nakalagay talaga doon na drug overdose o cocaine. Effects of cocaine. Hindi pa nga drug overdose eh. Cocaine effects. Kanyang rason sa pagkamatay. At bago yan, meron ding lumabas na di ba? Nahihirapan siya kasi fake news. Ginawa ang kwento. Ngayon naghuhugas kamay na lahat ang naging mukhang ang naggawa nito. Yung mastermind nitong nung fake police report. Naghuhugas kamay sila. Report. May lumabas na report na galing din sa local government unit ng Los Angeles yung pag-imbestiga sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Kaya nga, yun yung fake. Beverly Hills, fake, di ba? Fake yung pinalabas ng DDS. Fake. Yung nga pong lumalabas ngayon, parang ang nangyayari, parang sa inyo daw po yata lumabas yung gano'n na parang pinalalabas siya na fake news, ano? Kaya yung inilabas ninyo, kaya ngayon, pinipili, sabi nila yung mga lumabas na report is tampered daw yun. Inedit daw po yun. At meron silang pinapakita ngayon na yung kopya na yun daw yung totoong report.
Sandali, sir, ha? Kasi litong-lito, mga ka-clear. Litong-lito. Yan talaga kasi pag nahuhuli, pag nahuhuling fake news peddler, malilito ka talaga. Kaya ngayon, naghugas kamay yung iba. Kasi fake. Tapos ngayon sabi, tanim police report. Kayo naglabas eh. Ibig sabihin, parang BBM pa naglabas nun? Para gawin kayong fake news peddler? Diba? Logic ka, mga ka-clear. Nga. Parang ang ginagawa nila, tinanim yun para masunog sila. Masunog ang DDS. Paano itatanim yun? Ayaw nga sana pag-usapan to. Dahil may pamilyang apektado. Anong dating? Administrasyon pa nagpa-fake ng police report para masunog ang mga DDS fake news peddlers? Labo talaga. Maka ano lang ba sila? Makagawa lang ng kwento tapos wala silang kasalanan. Malinis sila. Samantalang sino ba naglabas? Di ba sila? Sino ba yun na mayagpag nung inilabas to ni Tiglaw? Di ba sila mga DDS? Pinag-i-explain pa nga yung press officer ni Tiglaw, ni Dr. Tiglaw, Bobby Tiglaw. Doktor ng doktor, mga dokumento. Di ba? Hindi lang sila agriculturist, doktor din. Ano to? Doctorate in fake news peddling? Agriculture, mga publication of fake news? tanim ebidensya. Di ba? Nagpa-fabricate ng fake news. Ha? So, anong dating? Tanim ebidensya? Kayo nga yung naglabas. Nandiyan kayo at may chance kayong tumingin. At tignan. Yung police report niyan, tapos sabihin nyo, tanim ebidensya. Kayo nga yung kumuha. At inayos nyo. Para lang masama si F. Elisa. Tingin nyo, gagawin to ni F. Elisa, isama pangalan niya? Sige nga. Gagawin ba ito nila Alexa Miro para isama yung pangalan nila? Sa peke at ipakalat? Kayo yun na mayagpag nung una, ngayon, litong-lito kayo. Sige, tignan natin ha. Litong-lito yung muka, ibipisar. Sabi nila yung mga lumabas na report is tampered daw yun. Inedit daw po yun. At meron silang pinapakita ngayon na yung kopya na yun daw yung totoong report. Sandali, sir, ha? Kasi kailangan mo ako bigyan ng protest. Diba? Samantalang kabisado niya yung police report, mga clear. Siya nagbanggit. Pinakita ko sa inyo. Ilang beses niyang binagit ang police report, never the autopsy report. Diba? Ang report ng autopsy? Diba? Bakit ka bumabalik sa autopsy? Lawyer ka eh. Alam mong police report ang binanggit mo. Ng autopsy, sir. Yeah. Ito naman nagtatanong, hindi rin niya alam kung ano ba, autopsy report ba, police report. Diba? Ma'am Bibili po, pwede po mag-request ang lahat ng tao sa Los Angeles County ng copy ng autopsy report. Amnesia na, mga clear. Nakalimutan na yung police report. Police report yung inalter. We're not talking of autopsy report. Kaya talaga ito, it's either amnesia or hindi nakikinig ng news, walang kaalam-alam tungkol sa balita sa Pilipinas. At pwede po ma-check ng lahat kung totoo o hindi yung sinasabi ko base sa official copy. Yeah. Huwag na natin basihan yung kopya na hawak ko. Kumuha na lang tayo ng bagong kopya. Anong hawak mo? Autopsy report? Hindi naman autopsy report yung sinasabi naming altered. Net 25, tanong mo sa Net 25, ano yung altered? Ano yung altered? Hindi autopsy report. Dahil sa autopsy report, mga clear, wala din yung pangalan ni FL. Wala yung word na drug overdose. Wala yung sinasabing hinuli si FL. Wala sinasabing sinomod yung 3 tao. Ano pinagsasabi ni VP Sara? Di naman ako, Master Pogi, magtataka dyan. It's not amnesia. Aton, it's pure pathological liar. Imagine, molested daw siya. Di daw siya nag-threaten. And many more, she can't even distinguish what is false and reality. Yeah. I agree, Master Pogi. I agree. Hindi pala. So, dapat pala, no?
Lagay ko pathological liar sa title natin. Wag naman. Amnesia muna. Tapos kayo na lang maghusga kung pathological liar siya. But I agree, Master Pogi. Doon sa Los Angeles. Okay. Message po ninyo sa mga kababayan natin nandito at saka sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood. Okay. Kita nyo na, mga ka-clear? Pathological, kayo na mag-judge. Pathological liar o may amnesia? Red herring daw. Ano sa tingin niyo, mga kabsat? Rex, red herring. Di ba? Sino? Si Declaro, hello from... Ayan. Ay, thank you naman. Ganun ba? Hindi naman. Mas matapang yun. Di po tayo sasalita na your question, that's a stupid question. Hindi natin kaya yun. Mas matapang yun. Tayo nasa tama lang. Kung ano yung mga dumadating sa ating facts. Diba? Nanay, hello po. Nanay Ida Masukat and Tita Amethyst. Hello po. Auntie Amethyst. Being Santos, nakakabobo ang mga sinasabi mo, Sarah Liar. Diba? Kasi iniiba na yung kwento niya. Nawala na doon sa police report. Samantalang nanggigigil siya doon sa police report. O, diba? Cheryl St. Mary, nanggigigil siya at talaga ang lakas ng loob niya. Banggitin to at natatandaan ko. Tinanong ito sa press briefing. Tinanong ito sa press briefing. Na parang totoo yung sinasabi ni VP Sara patungkol doon sa tungkol sa police report na yan. Ano sabi ni Net25? Yung binanggit ni VP Sara mismo, yun yung dinagdag. O, saan ka na? Siklista sa Inglaterra, di ba? Sana siya. Saan ka na, VP Sara? Kung yung mga sinabi mo mismo, ang sinabi ng Net25, according sa kanilang findings, at according do sa record, tampered, dagdag. Diba? So, fake news peddler ka talaga. Dual personality, bipolar disorder, ganon. Lopez Marlin. Diba mga ka-clear? Nandito pala si DJ Byron. Ayan. Talaga, thank you sa pagdalaw, aking mga MIDs. Di ba nandito na rin? Di ba? Yun. Sabi ni Christy Jam na MG, pathological liar daw si Sara. Karis, ma'am, ang hilig magsinungaling ni BP Sara, hindi naman niya naiisip na kailangan magaling din ang memory niya. Yun na. Hindi, actually, mukhang magaling naman ang memory. Kaya lang, kinakalimutan niya. Yung napasok siya, yung nasunog sila. Diba? Okay, so nandito rin si Jose Garcia. May amnesia na ba si Lacuachera? Or she's a liar, not a joke, not a joke. It's a police report, na a-alter. Yeah, wag mong ibahin yung kwento. Wag tayo pumunta sa autopsy report. Autopsy report, pribadong dokumento na yan para sa mga pamilya. I mean, it's a private matter na. Wala ang pangalan ni First Lady doon. So, wag mong ibahin ang kwento. Diba? Ngayon, sabi mo, bumili na kayo. That's not at the point. We're not talking of autopsy report na pwede naman talagang kunin. We're talking of what you said in accordance with the police report that you stated during your ambush interview. Maliwanag, ilang beses na binanggit yung police report. So, meron kang kopya noon, mga kaklir. May kopya si VP Sara noon. Or ikinuwento sa kanya. Thank you. Kahit di ko mabasa ang iyong name. Diba? Police report Alam niya yung dinagdag Hindi Marte, galit na galit. Ultimate talaga, ultimate. Diba? Fake news. Psychopath ba talaga? Ayun na mga kaklir. So, ang buong mundo, sabi ni Banson Reyes, ang buong Pilipinas ay galit na sa mga Duterte dahil sobra na nila nilugmok ang Pilipinas. Lubog na sila. Wala na silang supporters. Actually, mga kaklir, ito naman. Ang sa akin lang, huwag niyong lukuhin ang Pilipino. Kawawa yung mga Pilipino. Kaya Tony Harry Roque, sasabi mong kawawa. Diba? Kawawa si PBBM. Si Baste, kawawa si General Torre. No, ang kawawa Pilipino. Dahil ginagawa nyo ng kwento at pinapaniwala nyo sa inyong mga maling naratibo. Sa inyong mga maling kwento. Thank you po, Brick Onggoy. Thank you po sa iyong pakape. Maraming salamat. Na-high blood daw siya kay BP Sara.
Si Brick Onggoy. Yan. Red Dragon 2008. Kapi muna. Maraming salamat din sa sticker and Ed's Quit. Ed's Quit. Thank you sa sticker. Super sticker. Maraming salamat po. So, di ba, Aleval, pinuno ng fake news yan si Sara, kaya ganun din si Roqueta hanggang sa mga followers na. Pati si nadadamay. Kaufman. Di ba? Nadadamay si Kaufman, Tina Rafael. Di ba? Sino pa naniniwala kay Sara, lahat ng sinasabi ay kasinungalingan, kabastusan. Tandaan natin unahin natin yung AI video. Binanggit niya rin, mga kaklik, itong pinakita ko sa inyo yung interview na ambush interview. May party dyan. Hindi ko alam kung ibang araw o yan din. Pinatotohanan niya yung AI video na pulburon video. Authenticated daw. Hanapin ko lang yon. Party yan na isa. Kasi before the election yan. Sinabi niya yung video authenticated. O, di ba? Fake news din siya. Hindi to nag-aaral ng mga nangyayari sa bansa eh. It's either nag-aaral siya pero pilit niyang tinutwist. Diklaro. Diba? Thank you sa super sticker. Pilit twist para lumabas na sila yung magaling, sila yung mabait, sila yung matalino, sila yung hinahanap ng taong bayan. Sila ang pag-asa ng Pilipinas. Yun. Anyway, ganoon na mga ka-clear. Si Junior Zam. Good evening, Attorney Clay. Marami na palang ebidensya, hindi pa ba pwedeng kasuhan ng cyber libel si Inday Lustay? Ito pala. Schizophrenic ang description niya. Well, anyway, si Senator Trillanes, ang tawag sa kanya, may topak. Sabi ni Pasig TV, palusot niya yan para hindi mapagbintangan sa altered police report. Yeah, nililihis niya. Pinatotohanan lang ni Sana na tama yung sinasabi ni Montulfo na, oo nga, certified baliw, di ba? Tama ba? Yung may word niya, nakalimutan ko na. Certified baliw ba sinabi niya? At saka si a psychotic daw liar, sabi ni Rebel. Sabi ni Attorney Lorna Kapunan, signs ng pagiging crazy. Diba? O hindi tayong sasabi niya na, sasabi ko lang sa kanya, fake news peddler siya, mga kaklier. Ayun, si Attorney Kapunan, sabi ni Tata. Diba? O, diba? JQ. O. And, Declaro. Ayan, diba? So, yun lang. Ayaw naman natin siyang anuhin, diba? Ayaw natin siyang i-ad hominem, mga kakli. Pero, siya nag-i-start mag-ad hominem sa Pangulo eh. Tapos wala pang basihan. Walang basihan. Diba, Teki Mine? O. Ito si Nanette naman, Parker. Bipolar. Uy. Di ba? Si Tatay Gis, mukhang natutulog na daw siya. Nakikita ko, guys. Thank you, Tatay Gis. Sorry, sabi ni Randy Minor, sad story, pero marami talaga naniniwala sa kanila. Nakikita nyo, guys? Diba? Nakikita ko? Si Maricoy. Diba? Okay. Feed dito, pag walang debunk sa fake news nila, salamat, Attorney, over and over again. Attorney, maraming salamat. May nakita ako sa ating nakita ko si Attorney Rene Bueno, mga kabsat. Dali. Putulin natin to. Attorney, maraming salamat. So, totoo nga. So, agree kayo, mama. Isa siyang pathological liar talaga itong si Inday Pusit. Putragis. Wala na, puro fake news na lang. Hindi niya nakikita. Ito na, pakita na natin. Puntahan natin itong si Attorney Recto. Attorney Rene Bueno, mabsat. I-edit ko lang Rene Bueno. Attorney Rene Bueno. Ayan, may bago siyang update, mga kabsat. Ito, na-miss natin si Attorney.